na wala kang tanging iibigin at pagkakalooban ng iyong pagsinta at kapurihan kung hindi ako lamang. Nakita kita, makikipag-usap ka sa ahas at tinawag mo yung kapid o kangbar. Rinig na rinig ko lahat ng sinabi mo. Bakit kayo nagtatalo? Pinaalala ko lang sa kanya ang sinabi ng gurong babaylan. Paumanin, Ginoo. Bahay Marikit. Ibabalik lamang namin ang bangkaw ni Bagani. Ikaw ang babae may kambal ahas. Walang dapat makaalam ng lihim ko. Nakikiusap ko sa'yo. Ginayuma yata siya ni Bahay Marikit. May gayuma ang salabat na ininom niya. Hindi lamang ako ang dinadaya mo, pati ang sarili mo. Bakit hindi mo nalang intayin na matutunan kitang ibigin? Baka si Alonsina na ang dayan kung bakit hindi ako magiging babaylan. At ang parusa sa aking kamatayan. Kailangan natin mapigilan si Alonsina na ipagkalat ang nalalaman niya. May mahalaga raw siyang ipagtatapat sa ating raha, kaya't doon siya pumaroon. Kailangan natin siya maapura. Ano tong mahalagang bagay na sasabihin mo sa akin na aking ikatutuwa? Sasabihin ko yun sa'yo. Kung ipapangako mo sa akin na ibibigay mo sa akin ang aking tunay na baba. Ang iyong ama? Sino ang ama ng batang ito? Ang kanyang ama ay si Girong. Isang timawa at panday sa puthaw na naging uripon dahil sa kanyang malaking pagkakasala nang patakasin niya ang ating bihag na nakuha ilang panahon na ang nakararaan. Kung kaya't ipinagbili ko siya sa isang sultan sa malayong pungsod. Natatandaan ko na siya. Ako ay sanggol pa lamang nang malayo siya sa amin ng aking iloy. Kung kaya't nagmamakaawa ko, bilit niyo siya sa amin, kapalit ng mahalagang bagay na ibubunyag ko sa inyo. Sabihin mo na muna sa akin ang gusto kong malaman upang matukoy ko kung karapat-dapat kong ang pagbigyan ng iyong kahilingan. Nagwakas na pala ang pagpupulong, anak. Anong napag-usapan ninyo? Mangangayaw kami sa banwa ni Dato Madiwa. Sa himig ng iyong pananalita ay tila labag yun sa iyong loob. Hindi ko makakalimutan ang pagkabahiya ni Bagani kanina sa pulong ni Raha Manggubat. Pinagalitan siya ng husto ng kanyang baba dahil sa kanyang karawagan. Noong ko pa sinasabi, mahina si Bagani. Hindi siya ang karapat-dapat na tagapagmana ng kanyang amang Raha. Sa aking patiwari at tubang, hindi salat ang Ginoo sa tapang. Sadya lamang taliwas ang kanyang paninindigan at pag-iisip kaysa pinaniniwalaan ng kanyang amang Raha. Ipinapanganak lamang ba ang mga lalaki upang ipakitang gilas nila ang kanilang lakas? Sapat ba na batayan ng kanilang pagkalalaki ang mga batok na sumasagisag ng kanilang tapang sa pagkitil ng buhay o pagkupkup ng mga banwa? Huwag kang magsalita ng ganyan at baka marinig ka ng iyong baba. Ngunit, Eloy, kayo ang nagturo sa akin na ang mga lalaki ay dapat gumalang sa kababaihan sapagkat sila ay sagisag ng buhay. At kung sila ang sagisag ng buhay, bakit kinakailangan ko pang pumaslang? Kung hindi niya kayang sundan ang mga nasimulan ni Manggubat at mamuno ng maayos sa halimbawa ng kanyang ama, hindi siya karapat-dapat. Gagamitin kong pagkakataon ng magaganap na pangangayaw bukas upang ipakita kay Raha Manggubat na mas karapat-dapat ako kaysa sa anak niya. Bagani, ako'y lubhang nagagalak sa kabutihan ng iyong loob. Batid ko na ito ang iyong magiging gabay kapag ikaw nang humalili sa iyong ama. Ngunit hindi lamang akong dapat mong sundin. Nararapat din na kasihan mo ang iyong baba. Pagkat ang ituturo niya naman ang magpapatibay sa'yo. Paano ako titibay kung susundin ko lamang ang nais ng aking baba, Eloy? Kung kamumuhian ko lamang ang aking sarili. Ang pagkamuhing iyan ay isang hakbang upang makilala mo ang iyong sarili. Kaya't hindi mo yun dapat katakutan. Pagkusay yakapin pa upang kapulutan ng aral.
Nang sa gayon, pagdating ng panahon, ay hindi ka lamang maging isang matapang, kundi isang huwaran at patas na pinuno. Sabihin mo, anong dapat kong malaman at dapat ko ikatuwa? Bayang. Kapunuan, may mahalaga akong sadya. Meron akong balita na kailangan niyong tugunan. May kinalaman ba ito sa iniutos ko sa iyong pagsundo kay Uray Hilway? Nasaan siya? Bakit hindi din siya kasama? Nanggaling ako sa kanyang balay kanina, ngunit siya'y may karamdaman. Kung kaya't hindi siya makatayo, upang kayo'y tanggapin. Ngunit pinasasabi niya, kung hindi daw ito makakasagabal sa inyo, ang inyong kaanak na punong babaylan ay maaari kayo'y tanggapin sa kanyang balay ngayon din, bago siya makatulog. Mahalagang malaman ko kung maaari namin ituloy ang aming pangangayaw. Hihingi na din ako ng basbas. May sasabihin ka pa ba, bata? Kung nagmamadali po kayo, sa ibang pagkakataon ko na lang po sasabihin, Kapunuan. Sandali! Aluncina, alam kong kaya ka narito upang ibunyag ang aking lihim. Ngunit nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong sabihin sa Raha to. Aluncina! Bayang, anong gagawin natin? Hindi ko batid, Amaya. Ang mahalaga sa ngayon, hindi na ibunyag ang inyong lihim. Ngunit hindi lang yun ang dahilan kung bakit hindi ako mapanatag. Bakit, Bayang? Malalaman ng Raha na walang sakit ang punong babaylan at nagsinungaling lamang ako sa kanya. Nararamdaman kong magiging matagumpay ang inyong pangangayaw, Atubang. Ngunit kinakailangan pa rin natin ang dumulog sa ating mga diwata at magsumamo upang tayo'y makatiyak. Kapunuan. Gumaling ka na pala sa iyong karamdaman, Uray Hilway. May hayahay akong nagsabi sa akin na ikaw daw ay may karamdaman kung kaya't hindi ka nakadalo sa aking balay. Nakapagtataka, ngunit wala akong karamdaman. At sino ang nagsabi sa hayahay na ako'y may sakit? Kay lusog-lusog ko, Manggubat. Kung gano'n, walang takot ang hayahay na yan dahil siya'y nagsinungaling sa inyo, Kapunuan. Ngunit bakit siya nagsinungaling? Kapit? Kapit, nais kitang makita. May isasangguni lang ako sa'yo. Kapit? Ramdam ko rin ang pangamba mo. Mabuti na lamang at hindi nalaman ng Rahang malupit na yun ang aking lihim. Si Aluncinad, nakita niya tayong nag-uusap. Hindi ko alam kung paano mapipigilan na bunyagin ang batang yun ang aking lihim. Ano? Hindi. Hindi mo tutuklawin si Aluncina para manahimik siya. Kapit, ipangako mo yan sa akin. Kakausapin ko na lamang si Aluncinad. Yun na lang ang tanging paraan na magagawa ko. Mag-aalay na lang ako sa mga diwata para pakinggan ako ni Aluncinad. Balikan ninyo ang hayahay na yon. At alamin ninyo kung bakit siya nagsinungaling. Opo, Kapunuan. Manggubat, yamang naririto ko na rin lamang. Bakit hindi natin gawin ang gibang bago kayo pumalaot at mangayaw? Yan din ang aking hangad, Hilway. Nais kong malaman kung magiging matagumpay ang aming pangangayaw. Gibang!
Ibinigay ng mga diwata ang kanilang pahintulot sa iyong pangangayaw, Kapunuan. Tuloy ang pangangayaw. Magiging matagumpay ang inyong pangangayaw, Kapunuan. At bukod sa tagumpay, ay may lilitaw na isang bayaning hindi inaasahan na tunay mong may pagmamalaki sa ating puot. Ang ibong ito ay sumasagisag ng bagong dugo na matapang. Ang kanyang pagdapo sa iyong baroto ay may isang dakilang dahilan. Magiging kasama mo ang mandirigmang magiging bayani ngayon. Ang bagong dugong ito ba ang aking anak, si Bagani? Hindi ko alam kung ito ang inyong anak. Ngunit nalalaman ko na siya ay isang masigasig, tapat, at maisog na mandirigma. Handang pumatay at magpakamatay. Alang-alang sa iyo. Ay! Ano yun? Hindi totoo na may sakit ang punong babaylan, gaya ng ibinalita mo. Kung kaya't nais malaman ng ating kapunuan kung bakit ka nagsinungaling sa kanya. Sa pagkakaalam ko ay may sakit ng punong babaylan. Maaring nagamot na siya at gumaling agad. Ang pagsisinungaling ay isang kasuklam-suklam na gawain. Humanda ka, pagkat mananagot ka sa ating raha, pagbalik nila mula sa kanilang pangangayaw. Pinapatawag niyo daw ako, Ginoo. Nakita mo na ba kung nasaan si Bayang? Hindi ko namalayan mula kanina, Ginoo. Malipayang gabi. Iloy Lamitan, Dadamantal. Malipayang gabi, Bagani. Inihatid lamang namin si Marikit. Narinig kong hinahanap mo si Bayang. Anong kailangan mo sa kanya? Ipapahanda ko ang aking kagamitan sapagkat maglalayag kami ngayong gabi. Mangangayaw kami sa banwa ni Datu Madiwa. Kayang, ikaw na ang tumulong sa iyong Ginoo. Ihanda mo ang mga gagamitin niya sa kanyang paglalakbay. Masusunod tayong Marikit. Maraming salamat, Marikit. Tila nakikiayon sa atin ang panahon. Mabuti't aalis ang iyong bana. Magagawa natin ang balak natin kay Amaya habang wala si Bagan. Kapunuan, handa na po ang lahat. Mabuti. Magsilulan na kayo. Tayo na! Bagani! Mahalaga ang pangangayaw na ito. At ito na ang iyong pagkakataon upang patunayan ang sarili mo sa lahat. Dahil marami na nakakapansin sa iyong tila karuwagan. Kapunuan. Doon. Samsamin ninyo ang lahat ng mga pagkain. Puthaw,
at mga magiging bihag natin. Paslangin ninyo ang sino mang hahadlang sa inyong daraanan. Magtago ka lang sa likuran ko kung nadurog ka, Bagani. Kaya ka't ipagtanggol sa mga kalaban. Huwag ka na bumalik sa pagkaman! Wala kang mapapala sa patigil ng mo! Wala! Wala akong ginagawa dito! Ano ginagawa niyo sa bata? Ito na naman! Ay, saktan mo na! Huwag mo saktan mo na! Anong nangyayari dito? Anong ginagawa mo dito? Halika na! Umalis na kayo rito bago makabangon muli ang bana ko! Paano kay Eloy? Huwag mo akong alalahanin. Mahalaga makaalis kayo rito. Halika na! Eloy! Mahabag kang Ginoo! Huwag mong katinin ang aking buhay sapagkat ako ay mga anak! Bagani! Hindi nga nagkamali si Uray Hilway na may lilitaw na isang bayani sa ating pangangayaw. Yun ay walang iba kung hindi ikaw ang away. Nagpakita ka ng iyong katapangan at kagitingan. Salamat sa iyong pagsagip sa akin. Walang anuman, Kapunuan. Lagi ninyong maasahan ng imbing lingkod na ipagtanggol kayo at ang ating puot. At sa iyo, Bagani, hindi ko inaasahan na magpapakita ka ng katapangan. Hindi mo ko binigo, Bagani. Salamat. Nakakamatbayan! Halika na. Salamat sa pagsaklolo mo sa akin, Ubo Amaya. Ngunit, hindi dahilan ng utang na loob ko sa iyo upang manahimik ako sa nalaman ko. Ang ibig mong sabihin, ipapamalita mo pa rin kung anong natuklasan mo sa akin? Kailangan kong gawin yun. Patawad. Mawalang galang, Timawa. Maaari bang makahingi ng tubig? Maaari! Hayop ka! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Hindi ka dapat nagpapakita ng kabutihan sa mga bagong kayaw. Pagkat ganyan ang gagawin nila sa'yo.
Alonsina? O bakit ka umiiyak? Naalala ko kasi ang aking baba. Dito niya ako madalas dalhin nung ako'y maliit pa. Girong ang pangalan ng aking tunay na baba. Ngunit, nahiwalay siya sa akin nung maging uripon siya at ipagbili sa ibang Panginoon. Nauunawaan ko kung anong nararamdaman mo. Ako may nahiwalay din sa aking baba. At ang rahang yun ang dahilan kung bakit hindi ko na nakakapiling ang aking baba. Kailangan pagbayaran niya kung anong ginawa niya sa akin at sa aming banwa. Ako ang babae sa tagna na may kambal ahas na siyang kikitil sa kanyang buhay. Ngunit Alonsila, paano ko magagawa kung sasabihin mo ang aking lihim? Paano niya pagbabayaran ang malaking kasalanan niya sa aking banwa at sa banwa ng iba? Ngunit kung hindi ko sasabihin iyon, paano ang aking baba? Habang buhay ko na lamang siyang hindi makikita. Kapatay na ulila sa ama Umbu Amaya. Ngunit ito na ang pagkataon ko upang mabalik ko siya. Hindi mo rin ba gagawin yun? Patawarin mo ako. Ngunit hindi mo ako mapipigilan sabihin sa Raha. Sumama ka sa amin, ngayon din. Paumay hindi yan lamitan. Ngunit hindi ako maaaring sumama sa inyo. Marami pa akong gagawin. Huwag ka nang maraming sinasabi. Sasama ka sa amin ngayon. Kunin niyo na siya. Saan niyo ako dadalhin? Sasama ka sa amin ng aking kapatid kung ayaw mong may mangyari sa'yo ngayon na di ka nais-nais. Lakad na. Ikaw ang nakita ni Alonsina ng paraan upang makapiling niya ang kanyang ama? Naawa ako kay Alonsina. Batid ko ang hapis at pangungulila niya sa kanyang baba. Huwag kang mahahabag sa kanya dahil ikaw naman ang magiging kaawa-awa kapag nasumbong ka niya sa Raha. Hindi pa panahon upang malaman ito ng lahat. Alam ko, Bayang. Ngunit paano ko siya mapipigilan? Napakasakim ko naman kung hindi ko pagbibigyan ng ninanais na makapiling ang kanyang baba. Ako nang bahala. Itiyakin kong walang mangyayari sa ating dalawa. Anong gagawin mo, Bayang? Bayang! Bayang! Ipinasadya ko pa ito sa Panday sa Bulawan upang maihandog lang sa iyo, anak. Narito kunin mo. Amaya, ang anak ni Dat Ubogna at Kadalang. Isa itong munting handog na nais kong isipin mo na nanggaling din sa iyong Iloy. Salamat, Baba. Kapag nakikita kita, nag-uumapaw ang puot na aking nararamdaman. Hindi lang dahil anak ka ni Dalang, kundi ikaw din ang dahilan kung bakit nawala si Binayaan. At ngayon, patuloy mo pa rin inaakit si Bagani na asawa na ni Marikit. Tapos ka na bang pukulin ako sa mga binibintang mo? Kailangan ko na umalis. Magsasanay pa ako sa pagiging babaylan. Umbo,
Saan ka pupunta, Amaya? Dilala namin ang maruming uripong ito para sa'yo, Amaya. Hindi ka makakaalis hanggat hindi mo ipauubaya sa amin ang sarili mo. Subukan mong lapitan ang dati mong uripon kung nais mong gilitan siya ng lieg ni Umbo. At magagawa namin yan kahit na pag-aari ka na ng ibang Panginoon sapagkat palalabasin namin na kaya siya naririto ay dahil nais niyang magnakaw. Habang buhay, nais madama. Tila hindi ka makapagsalita. Hindi mo ba naibigan ang aking awit? Naibigan ko. Ngunit ang pinagtataka ko, kung bakit iba ang tinig mo ngayon sa tinig ng anak ko noon. Tinaluhan mo sana kami kanina upang narinig mo ang papuri sa'yo ng iyong ama. Ginawa ko ang nais ng aking baba. Ngunit hindi ka masaya sa iyong tagumpay. Sapagkat ang ikinatutuwa ng aking baba ay siya ring nagpapaliw sa akin sa babaeng aking tunay na iniibig. Tilang nasuklam sa akin si Amaya sa aking ginawa. Totoo ba ang pambabarang? Bakit mo itinatanong ito? Sapagkat meron sa akin ay nagbigay ng babala dahil sa aking nalaman. Tungkol po ito sa isang kasamaan kong alabay. Siya ang sinasabi sa tagna. Siya ang babaeng may kambal ahas. Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan niya?